Update tayo mga tol na Oya Inoue panalo po siya bilang Fighter of the Year ng ESPN at Ring Magazine. Pero bago yan, update muna natin ang final weigh-in ni Beryl Ortiz, umakyat hanggang middleweight category. Tumimbang si Ortiz ngayon ng 156 pounds, samantalang kalaban niya na si Frederick Lawson tumimbang ng 152 pounds. Junior middleweight nga po ang timbang ni Lawson habang si Ortiz pang middleweight ang timbang. Ito ang unang laban ni Beryl Ortiz sa mataas na dibisyon, kaya abangan po natin bukas January 7 dito sa Pilipinas. May kartada si Ortiz na 19 wins, 19 KOs walang talo. Mapanatili ba ni Ortiz ang 100% knockout ratio? Inamin ni Beryl Ortiz sa isang interview, muntik na siyang magretiro ng maaga. Matatandaan na nag-collapse si Ortiz habang nasa training. Nagkaroon daw ng mental health problem dahil 3 beses na postpone ang laban kay Emantas Stanionis. Yung pangatlong postpone mga tol, nag-collapse si Beryl Ortiz. Dito daw siya nagkaroon ng mental health issue at muntik nang magretiro. Kaya matagal nagpahinga si Ortiz at ngayon nakanda na raw lumaban sa malalakas. Binanggit ni Ortiz ang pangalan ni Jermel Charlo at Tim Tszyu sa 154 pounds. Wala daw personalan sa pag-call out. Gusto lang daw ni Ortiz lumaban sa malalakas sa 154. Si Jermel Charlo at Tim Tszyu daw ang malalakas dito kaya ito ang gusto niyang sagupain. Nakanda na raw si Beryl Ortiz kahit sino ang kalaban niya at bumalik na ang dating kondisyon. Sa iba pang balita, Francis Ngannou versus Anthony Joshua nagkasundo na maglalaban na sa March 9. Gaganapin ito sa Saudi Arabia. Patatandaan na minaliit ni Tyson Fury si Ngannou. Akala niya easy fight lang dahil unang sabak sa professional boxing. Pero nagulat si Fury matapos bumagsak sa kamao ni Ngannou. Matatandaan noong nakarang taon sinabi rin ni Anthony Joshua hindi raw siya interesado sa circus na palabas ni Fury laban kay Ngannou. Hindi rin interesado laban kay Ngannou. Pero ngayon mga tol, na opera ng malaki si Joshua at napapayag na laban kay Ngannou. Magandang bakbakan din ito dahil pinatunayan ni Ngannou na kayang sumabay sa malakas. Samantala, bakbakan naman ni Tyson Fury versus Alexandre Usyk, mangyayari na yan sa February 17. Pinakaunang unification ng 4 na belt sa heavyweight division, kaya ito ang suwabing laban na dapat abangan ngayong February. Sa iba pang balita na Oya Inoue, nakuha nga po ang Fighter of the Year ng ESPN at Ring Magazine. Tinalo si Terence Bud Crawford na sinasabing siya ang dapat sa trono bilang Fighter of the Year. Pero matapos ang panalo ni Oya Inoue laban kay Marlon Tapales, tinapos pa sa pamamagitan ng knockout. Binigay na po kay Monster Inoue ang trono bilang pinakamalupit na fighter sa taong 2023. Sinasabi ni Crawford na wala daw sa pound for pound ang mga tinalo ni Inoue. Samantala si Crawford, isang pound for pound daw ang tinalo niya na si Errol Spence. Pero ngayon mga tol, natapos na po ang final decision ng ESPN at Ring Magazine. Binigay na po kay Naoya Inoue ang trono bilang Fighter of the Year. Congratulations po kay Monster Naoya Inoue, napakalupit mo.